Okay po, magandang hapon po. Hapon po. Okay po. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat sa paggabay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. By the grace of God, this time we can have new beginner Bible study. Sa biyaya ng Diyos sa oras na ito, kami po ay magkakaroon ng New Beginners Bible Study. After we got the salvation, we want to know how to live our Christian life. Pagkatapos naming maligtas, nais naming malaman kung paano mabuhay sa aming buhay Kristiyano. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us obey to the Word of God. Nawa sumunod kami sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito mula sa simula hanggang sa matapos, kami po yung umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Tinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1. Verse 9. Unang Korinto chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya itinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Yeah. That's great. Okay po. Ulitin? Meron? Today, fourth session, right? Fourth session. Ngayong araw po yung ating ika-4 na session. Yeah. We will learn, right? There are four element of the Christian life. Pinag-aralan po natin na mayroong 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Ano po? We remind? Lalahanin po natin. Una, Word. word. Pangalawa, Prayer. prayer. Pangatlo, fellowship. Pangapat, evangelism. Oh, good. Buti po. Yeah, you remember. Yeah. So today, we let's learn about the fellowship. Ngayong araw po, pag-aaralan natin ang tungkol sa fellowship. Yeah. We have to understand we cannot live our Christian life by alone. Kailangan po nating maunawaan na hindi tayo mabubuhay sa ating buhay Kristiyano ng nag-iisa. To live a Christian life, we need brothers and sisters. Upang mabuhay sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin ang brothers at sisters. We need the brothers and sisters in church. Kailangan natin yung mga brothers at sisters sa church. Because we can have a fellowship with the brothers and sisters. Dahil magkakaroon tayo ng fellowship kasama ng mga brothers at sisters. Okay, so today we think about the fellowship. Kaya ngayong araw po ay pag-isipan natin yung tungkol sa fellowship. But to understand the fellowship, at first we have to understand the real meaning of the church. Upang maunawaan po ang fellowship, una kailangan po nating malaman kung ano yung tunay na kahulugan ng church. You have to understand church is not a
man-made building. Kailangan niyo pong maunawaan na yung church ay hindi yung gusaling ginawa ng tao. We need to check what the Bible says about the church. Kailangan nating suriin kung ano yung sinabi ng Biblia tungkol sa church. unang Korinto chapter 1 verse 2. Verse 2. Parehong chapter, right? Chapter 1, 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. It is explained about the Corinthian church, right? Ipinapaliwanag po dito yung tungkol sa iglesia ng Korinto. Ano ang Corinthian church? Ano po yung iglesia ng Korinto? Verse 2, right? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, Corinthian church. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawang na banal, right? Anong ibig sabihin? Mga tao na naligtas. It means church is the saved people. Ibig sabihin yung church po ay yung mga ligtas na tao. Saved people gather together in Corinto. It's a Corinthian church. Yung mga tao ay nagtitipon-tipon doon sa Korinto, kaya sila ay tinawag na iglesia ng Korinto. It's the meaning of a church. Ito po yung kahulugan ng church. So in the early church, no church building like this. Kaya sa mga naunang church po, walang church building na tulad nito. Save the people gather together in the house of a saint. Yung mga tao po ay nagtitipon-tipon sa bahay ng isang banal. It's a church. Yun po ay tinatawag na church. unang Korinto chapter 16. Unang Korinto chapter 16 verse 19. Unang Korinto chapter 16 verse 19. 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia, kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon ni Aquila at Prisca, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Aquila, Priscilla, they are the husband and wife. Si Aquila at Prisca po, sila ay mag-asawa. They are saved Christian. Sila ay mga ligtas na Kristiyano. They gather in their house, right? Sila ay nagkakatipon doon sa kanilang bahay. It's a church. Ito po yung iglesia. Naintindihan niyo po? You have to clearly understand. Kailangan niyo pong malinaw na maunawaan. Save the Christian, gather together here Yung mga ligtas na Kristiyano ay nagtitipon po dito. in Cavite. Dito po sa Cavite. That's why we call Cavite Church. Kaya tayo po ay tinawag na Cavite Church. We have a mission branch, Santa Rita, Samaro Santa Rita, and Ternate. Meron po tayong mission branch sa Santa Rita, Samar at sa Ternate. Save the people gather in the place. Yung mga ligtas na tao ay nagtitipon doon sa kanilang lugar. That's why it's the Santa Rita Church, Ternate Church. Kaya yun po ay tinawag na Santa Rita Church at Ternate Church. Okay po? So, after salvation, the important thing, we have to abide in church. Kaya pagtapos ng kaligtasan, yung mahalagang bagay ay manatili tayo sa church. But it's also important. You have to abide in the true church. Pero ito rin po ay mahalaga na kailangan nating manatili sa tunay na church. True church, there is a true salvation. Yung tunay na church po ay mayroong tunay na kaligtasan. True church has a true gospel. Yung tunay na church ay mayroong tunay na ebanghelyo. And also, the Holy Spirit really work in true church. At ang Espiritu Santo ay tunay na kumikilos sa tunay na church. Maybe some of you have a so-called church around your house. Marahil, ilan sa inyo merong mga tinatawag na church sa paligid ng iyong bahay. Maybe that church mas malapit kaysa ating church. Marahil yung mga church na yun ay mas malapit kaysa sa ating church. But why you come here? Pero bakit kayo pumunta dito? Kahit malayo? Because
that church is not true church, right? Dahil yung church na yun ay hindi tunay na church. No, walang tunay na kaligtasan. Walang tunay na gospel. Walang tunay na Tama ba? ebanghelyo. But our church, meron true gospel. Pero yung church natin, merong tunay na ebanghelyo. There are really saved people here, right? Dito po ay meron talagang tunay na ligtas na tao. That's why after salvation, you have to abide in true church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa tunay na church. Ito ay pinakamahalagang bagay. Okay po? Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15. Verse 3 hanggang 4. 3 hanggang 4. Juan chapter 15. Diba? Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Verse 3, you are already clean because of the word. So verse 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. You are cleansed. You are already cleansed by the word of God. Kayo ay malinis na sa pamagitan ng salita ng Diyos. All your sin were forgiven. Lahat ng kasalanan mo ay napatawad na. By the blood of Jesus. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus. It means you already got the salvation. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng kaligtasan. Right? Pagkatapos kaligtasan, ano ang kailangan? First po, abide in me. Right? Abide in me. Pagkatapos ng kaligtasan, sabi sa verse 4, kayo manatili sa akin. Sinabi ni Jesus, abide in me. Kayo manatili sa akin. How can we abide in the Lord? Paano tayo mananatili sa Panginoon? We cannot see the Lord. Hindi natin nakikita ang Panginoon. How can we abide in the Lord? Kaya paano tayo mananatili sa We Panginoon? can abide in the Lord when we abide in the church. Makapanatili tayo sa Panginoon kung tayo ay mananatili sa church. Because the church is the body of Christ. Dahil ang church ay katawan ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, 22 and 23. Ephesians chapter 1, 22 and 23. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Right? It said by our Lord Jesus is the head of a church. Sinasabi po dito na si Jesus ang ulo ng And church. church is the body of Christ. Right? At ang church ang katawan ni Kristo. This picture maybe explain. Yung larawan na ito po ay nagpapaliwanag. As we learn, what's a church? Gaya ng pinag-aralan natin, ano yung church? Church is not man-made building, right? Yung church po ay hindi yung gusaling ginawa ng tao. Tao. Ang mga tao naligtas. Right? And Jesus is the head of a church. At si Jesus yung ulo ng ng iglesia. Naintindihan niyo po? And save the Christian is a member of the body. At yung mga ligtas na Kristiyano, sila ay mga bahagi ng katawan. The church is a member of the body. You have to abide in the body. Kaya bilang bahagi ng katawan, kailangan yung manatili sa katawan. Naintindihan? Yeah. Then you can abide in the Lord. Upang manatili kayo sa Panginoon. Ito ay pinakamahalagang bagay pagkatapos kaligtasan. Okay po? So, we think about more concretely the fellowship, the meaning of the fellowship. Pag-isipan po natin na mas malalim po yung kahulugan ng fellowship. So, unang Juan chapter 1 verse 3. Unang Juan chapter 1 verse 3. Unang Juan chapter 1 verse 3.
Unang Juan po, chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 3. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. It says about the fellowship, right? Sinasabi po dito yung patungkol sa pakikisama. Our fellowship with the Father and with His Son Jesus Christ. Ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Every the group, if we become member of one group, the group member need to have a fellowship each other. Kung tayo po ay magiging kabilang sa isang grupo, yung grupo na iyon ay dapat magkaroon ng fellowship. Halimbawa, you meron estudyante, right? You go to school. Dito po sa inyo may mga estudyante, pumupunta kayo When sa you go school. to school, you have a classmate. Kapag pumupunta po kayo sa school, meron kayong mga kaklase. Classmate, right? You have a fellowship with your classmate, right? At sa inyo pong klase, kayo po ay nagkakaroon ng pakikisama sa inyong mga kaklase. Because you belongs to the group. Dahil ikaw ay kabilang doon sa grupo. You have a family. Meron po kayong pamilya. Family is also group. Yung pamilya din po ay isang grupo. Then you also have a fellowship with the family member. Pagkatapos mayroon din po kayong pakikisama sa mga miyembro ng pamilya. Is there anyone who don't have any fellowship with your family member? Meron po ba dito na walang pakikisama sa mga pamilya? You go home, you don't talk with anybody. Umuwi ka, hindi ka nakikipag-usap kanino man. You just sleep, Natutulog ka na lang. just eat the food. Kumakain na lang. You don't talk with anybody. Hindi ka nakikipag-usap kanino man. Tama o hindi? Tama o hindi? Hindi. You need to have a fellowship with the family member, right? Kailangan mo magkaroon ng pakikisama sa mga miyembro ng pamilya. It's normal, natural. Ito right? ay normal. When we get to salvation, we are member of the body, member of the church. Nung tayo ay maligtas, tayo ay naging bahagi ng katawan, miyembro ng iglesia. That's why it's natural. We have a fellowship with the other brothers and sisters. Kaya natural na magkaroon tayo ng fellowship kasama ng mga brothers at sisters. But sometimes there are someone who don't have any fellowship with the other brothers and sisters. Pero minsan, may mga tao na hindi nakikipag-fellowship sa mga brothers at sisters. They attend the Sunday sermon, Dumadalo sila sa Sunday sermon. but they don't have a fellowship. Pero wala silang fellowship. We call them Sunday Christian. Sunday Christian. Tinatawag natin silang mga Sunday Christian. So even if they listen to the sermon, Kahit na nakikinig sila ng sermon, but as soon as they finish the sermon, they go home. pero sa sandaling matapos yung sermon, umuwi na sila. Even there are some member while closing prayer, I'm doing the closing prayer, they disappear. May mga member din na habang closing prayer, sila ay naglalaho na. They don't want to meet other brothers and sisters. Ayaw na lang makatagpo yung mga brothers at sisters. It's not normal, right? Hindi po ito normal. It's a problem, right? Mayroon pong problema. We need to have a fellowship with the other brothers and sisters. Kailangan nyo pong magkaroon ng fellowship kasama ng mga brothers at sisters. Korean translation, the fellowship is making friend. Yung pagsasalin po sa Korean ng fellowship ay pagkakaroon ng kaibigan. The meaning, the fellowship is making friend. Yung pakikisama po ay pakikipagkaibigan. When you come to church for the first time, you don't know anybody, right? Noong unang beses po kayong pumunta dito sa church, wala kayong kilala sino man. Tama? Because you are first time our church. Dahil baguhan po kayo sa church. That's why maybe you feel shy. Kaya marahil nararamdaman nyo yung hiya. I don't know anybody. Wala akong I'm kilalang shy. sino man, nahihiya ako. Right? Right? It's natural. You can be shy. No problem. Natural po yun na mahiya kayo, walang problema. But gradually, right, you meet brothers and sisters. Pero unti-unti nyo po na tagpuin yung mga brothers Right? at You sisters. make a friend. Makipagkaibigan po kayo. Tama? You have a friend already? May mga kaibigan na po ba kayo? In our church, you have a friend? Dito po sa church, may mga kaibigan na? Or walang kapatid? We can be friend all together, right? Lahat, right?
Lahat po tayo ay pwedeng maging magkakaibigan. Especially here, you begin a Bible study member, close, the best friend should be the close friend. Lalo higit ngayon po yung beginner Bible study, dapat kayo po yung magiging magkakalapit. Okay? Yeah. And also the important thing, in our fellowship, Yung mahalaga po sa ating fellowship, our fellowship should be the triangle fellowship. yung fellowship po natin ay dapat na triangle fellowship. There is A, B, save the Christian. Itong si A po at si B, sila po yung mga ligtas na Kristiyano. Yeah, we need to have a fellowship each other, Kailangan nating magkaroon ng fellowship sa isa't isa. right? As we learn, but it's not all, right? Pero hindi po ito yung lahat. Yeah, we need to also have a fellowship with our Lord Kailangan din natin magkaroon ng fellowship sa ating Panginoon. also. Somebody say that, oh, I have a fellowship with the Lord. May sinasabi ng ibang tao, may fellowship naman ako sa Panginoon. I always read the Bible. Lagi naman ako nagbabasa I ng always Biblia. pray to God. Lagi ako nanalangin sa Diyos. Kaya hindi kailangan fellowship, ibang brothers and sisters. Hindi tama. Kailangan fellowship. And some Christian, oh, I always have a fellowship with the other brothers and sisters. At may mga Kristiyano sinasabi, lagi naman ako nakikipag-fellowship sa mga brothers at sisters. But the problem, they don't have a fellowship with the Lord. Pero yung problema, wala silang fellowship sa Panginoon. They don't read the Bible. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. They don't pray to God. Hindi sila nananalangin sa But Diyos. very close, very good. Pero maganda naman yung samahan nila ng mga brothers at sisters. Ito ay problema din. Naintindihan niyo po? Kailangan triangle fellowship. Kaya kailangan ng triangle fellowship. You check yourself. You have a good fellowship with the other brothers and sisters? Suriin niyo po yung sarili niyo. Kung may mabuti ba kayong fellowship sa mga Do you have brothers a at good sisters? fellowship with the Lord? May mabuti ba kayong fellowship sa Panginoon? Yeah, it's the ideal fellowship. Ito po yung nararapat na fellowship. And the important thing, when we gather together in the name of the Lord, our Lord is amidst of us. At yung sa pang mahalagang bagay, kapag tayo ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, ang Panginoon ay nasa gitna natin. 마테오, 복사모왕 비블리아, 마테오 18, 20, verse 20. 마테오 chapter 18, verse 20. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Yeah. Where two or three, here two or three are saved Christian. Kung saan ang nagkakatipon ang dalawa o tatlo, yung dalawa o tatlo po dito ay yung mga ligtas na Kristiyano. Saved Christians are gathered together in Jesus' name. Yung mga ligtas na Kristiyano ay nagkakatipon sa pangalan ni Jesus. It's the difference. It's different from the fellowship in this world. Ito po yung kaibahan sa fellowship sa sanlibutan. As we learn, you have a fellowship with your classmate in the school. Kaya po na kayo sinabi, meron kayong pakikisama sa mga klase niyo sa school. Tama? You have a fellowship with your family member. Meron kayong fellowship sa inyong miyembro ng pamilya. But what's difference the fellowship in church? Pero ano yung pagkakaiba ng fellowship sa church? Your classmate, they are not saved one, right? Yung mga klase niyo ay hindi ligtas. Right? Two or three, but they are not saved one. Dalawa o tatlo, pero hindi naman sila ligtas. And also you are not gathered together in Jesus' name, right? At hindi kayo nagkakatipon sa pangalan ni Jesus. You are gathered together in your school for study lamang, right? Nagkakatipon-tipon kayo sa school para sa pag-aaral. But we are gathered together here in the name of the Lord, Pero dito tayo po ay nagkakatipon para sa pangalan ng Panginoon. right? That's different from the fellowship in this world. Yan po yung kaibahan sa fellowship sa sanlibutan. Naintindihan niyo po? Difference? Then our Lord promised, Pagkatapos yung ating Panginoon ay nangako, I am there in the midst of them. naroroon ako sa gitna nila. The important thing, our Lord is the midst of us, right? Yung mahalagang bagay po, yung Panginoon ay nasa gitna natin. That's why it's true. This time, our Lord is the midst of us. Kaya ito po ay totoo na yung Panginoon sa oras na ito ay nasa gitna Right? natin. Here, more than two or three saved the Christian here, right?
Meron pong mahigit 2 o 3 na mga Kristiyano dito. We are also gathered together in the name of the Lord here. Tayo rin po ay nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Panginoon. That's why it's true. Our Lord is with us of us. Kaya ito po ay totoo na ang Panginoon ay nasa gitna natin. Even though we cannot see the Lord. Kahit na hindi natin nakikita ang Panginoon. Because our Lord promised. Dahil yung ating Panginoon ay nangako. Naintindihan niyo po? That's why it's very important. Why we have to abide in church. Kaya ito po ay mahalaga kung bakit natin kailangang manatili sa church. Because our Lord is with us of us. Dahil ang Panginoon ay nasa gitna natin. If wala our Lord here, what's meaningful our gathering here? Kung wala po yung Panginoon sa gitna natin, ano yung pakinabang ng ating pagtitipon? Yeah, walang kabulong. If our Lord is not here. Kung yung Panginoon ay wala dito. Okay? You have to understand the difference from the fellowship in this world. Kaya kailangan nyo pong malaman yung pagkakaiba ng fellowship sa sanlibutan. Now we think about why show broadcasting show screen. Yeah. Why do we need to abide in the fellowship? Kaya pag-isipan po natin, bakit kailangan nating manatili sa fellowship? We can get correct teaching. Makakuha tayo ng tamang katuruan. Unang Juan chapter 2, 27. Unang Juan chapter 2, 27. 27, okay po. Unang Juan chapter 2, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. You need to understand, abiding in the church is abiding in the fellowship. Kailangan nyo pong maunawaan na yung pananatili sa church ay ang pananatili sa fellowship. Yeah. Because as we learn, right? Just attending church doesn't mean you really abide in church. Dahil gaya po ng nalaman natin, yung pagdalo lang sa church ay hindi nangangahulugan ng pananatili sa church. As I explained, right? Sunday Christian. Just to attend the church, no fellowship going home. Gaya po ng piniliwanag ko, dumadalo lang sa church. Pag walang fellowship, umuwi na. It's not really abiding in the church. Hindi ito yung tunay na pananatili sa church. Okay po? Yeah. When you abide in the church that the Holy Spirit works, you can have a correct teaching. Kapag ikaw ay nanatili sa church at tumanggap ng katuruan at kumilos yung Espiritu Santo, tatanggap ka ng tamang katuruan. Right? It's right. The same anointing here. The anointing means the Holy Spirit. Dito po yung The pagpapahid. anointing means the Holy Spirit. Dito po yung pagpapahid, ibig sabihin yung Espiritu Santo. Yeah. The Holy Spirit teaches you concerning all things, right? Tinuturuan ka ng Espiritu Santo na The anointing teaches you concerning all things. Verse 27, right? kung paano kayo tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. It's the same anointing. It's the Holy Spirit. Holy Spirit teaches you all. Yung pagpapahid po, ibig sabihin tinuturo sa iyo ng Espiritu Santo ang lahat. That's why when you abide in the fellowship, you can have a correct teaching. Kaya kung kayo po ay manatili sa fellowship, tatanggapin niyo yung tunay na turo. As I explained, you can read the Bible alone. Gaya po ng aking sinabi, pwede kayong magbasa ng Biblia ang mag-isa. You can pray full day to God. Pwede kayong manalangin sa Diyos maghapon. Okay, it's good. It's Ito good. po ay But mabuti. you don't have a fellowship. Pero wala kayong fellowship. You don't abide in the fellowship. Hindi kayo nanatili sa fellowship. Then you cannot rightly understand the Word of God by yourself. Kung gayon hindi nyo malalaman ng mabuti yung salita ng Diyos. And also, you cannot pray according to the will of God. At hindi kayo makapanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? That's why you have to abide in the fellowship. Kaya kailangan nyo manatili sa fellowship. Then the Holy Spirit teach you right way. Pagkatapos, tuturuan kayo ng Espiritu Santo ng tamang paraan. And we can overcome the temptation of the world. At mapagtatagumpayan natin yung tukso ng sanlibutan. Even though we are already saved, we are actually very weak there.
Kahit tayo po ay ligtas na, tayo po ay mahina pa. And Satan always hinder your Christian life. At laging hinahadlangan ni Satanas yung buhay Kristiyano mo. And there are many temptation in this world. At napakaraming tukso sa sanlibutan. But you cannot overcome many temptation by yourself. Pero sa pamamagitan ng iyong sarili lang, hindi mo mapagtatagumpayan yung mga tukso. But when you abide in the fellowship, our Lord help you to overcome temptation. Pero kung mananatili ka sa fellowship, tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. That's why you have to try your best to have a more fellowship with the brothers and sisters. Kaya kailangan mong gawin yung makakaya mo na magkaroon ng fellowship kasama ng mga brothers at sisters. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 2. Ikalawang Timoteo, chapter 2, 22. Ikalawang Timoteo, chapter 2, 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Pursue with those who call on the Lord out of a pure heart. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Those who call on the Lord out of a pure heart, who are they? Yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso, sino po sila? They are saved Christian in church. Sila po yung mga ligtas na Kristiyano sa church. You try to find outside. Subukan nyo pong maghanap sa labas. Meron? Those who call on the Lord out of a pure heart? Meron po ba itong mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso? Maybe they focus on physical thing, this world lamang. Marahil nakatuon lang sila sa mga physical na bagay dito sa But you sanlibutan. can find them in church, right? Pero makikita nyo po sila dito sa church. Marami, right? You need to have a time with them or Kaya kailangan nyo magkaroon ng higit na oras sa kanila. then you can overcome the temptation. Ang sa gayon mapagtagumpayan nyo yung mga tukso. But if you are alone, Pero kung kayo ay nag-iisa, you can be target of Satan. magiging target ka ni Satanas. You cannot overcome. At hindi mo ito mapagtatagumpayan. In the wilderness, the lion tried to attack the wild cow. Doon po sa ilang, yung leon po sinusubukan niyang hulihin yung baka. But you have to know that lion focus on the wild cow that does not abide in the group. Pero kailangan niyo pong malaman na yung leon ay nakafocus doon sa baka na hindi kasama doon sa grupo. When they make a group, even lion cannot attack. Kapag sila ay gumagawa ng grupo, hindi sila kayang atakihin ng leon. But there are some cow don't follow the group. Pero may ilang mga baka na hindi sumusunod doon sa grupo. They become target. Sila yung nagiging target. You panoorin. Walang sound. Naintindihan niyo po? Anong mangyari? You can be the cow like that. Pwede rin po kayong maging baka na tulad nun. If you don't abide in the fellowship. Kung hindi kayo mananatili sa fellowship. pareho. If I don't abide in the church, I will be devoured by Satan. Kung hindi ako mananatili sa church, ako rin ay lalapain ni Satanas.
That's why I also try my best to abide in church. Kaya sinusubukan ko yung mga kaya kong manatili sa church. Yeah. And we will not be ashamed when Jesus comes again. At wala tayong magiging kahiyan sa muling pagdating ni Jesus. Unang Juan chapter 2, buksan mo ang Biblia. Unang Juan chapter 2, 28. Unang Juan chapter 2, 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Abide in Him, right? Abide in Him. Manatili kayo sa Kanya. Abide in the Lord. Manatili sa Panginoon. Abide in the church. Manatili sa church. Abide in the fellowship. Manatili sa Then fellowship. you will not be ashamed before Him at His coming. At hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. As we learn, if you don't abide in the church, you can be tempted by Satan. Gaya ng ating nalaman, kung hindi kayo manatili sa church, ikaw ay madaling tutuksoy ni You Satanas. cannot keep your faith. Di mo mapapanatili yung iyong pananampalataya. You will fall into sin. Mahuhulog ka sa kasalanan. At that moment, let's suppose Jesus comes again. Sa sandaling yun, ipagpalagay natin na muling dumating si Let's Jesus. suppose you return to former life. Pagpalagay natin na bumalik ka sa dating pamumuhay. You drink alcohol with your friend. Umiinom ka ng alak kasama ng mga kaibigan mo. You are already drunken. At ikaw ay lasing na. At that moment, Jesus come again. At sa pagkakataong yun, biglang dumating si Jesus. Oh, my son, let's go. O anak, I tara will na. bring you. Dadalhin kita. But the problem, you are drunken already. Pero yung problema, lasing ka na. You don't know who Jesus. Di mo na nakilala si Jesus. Who are you? Sino ka? You say to Jesus, who are you? Sinabi mo kay Jesus, sino You are ka? drunken. Dahil lasing ka na. Very shameful. Sobrang nakakahiya. Tama ba? Shameful. You shouldn't be like that, right? Dapat na hindi kayo maging tulad That's why nun. you have to abide in the fellowship until our Lord comes again. Kaya kailangan mo manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Yeah. And when we abide in the fellowship, we can bear much fruit. At kung manatili tayo sa church, magbubunga tayo ng maraming bunga. Yeah. Juan chapter 15. Juan chapter 15. Verse 5. Chapter 15 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yeah. Right? When you abide in the Lord, you can bear much fruit. Kapag nanatili kayo sa Panginoon, magbubunga kayo ng marami. When you abide in the church, you can bear much fruit. Pareho. Kung pareho din po, na kung manatili ka sa church, magbubunga ka ng marami. Without me, you can do nothing, right? Pagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong Yeah. magagawa. If you don't abide in the church, you can do nothing. Kung hiwalay kayo sa church, wala kayong anumang It magagawa. means you cannot live a Christian life. Ibig sabihin, hindi kayo makakapamuhay sa buhay Or Kristiyano. because you cannot bear any fruit. Siyempre, hindi kayo makapagbunga ng anumang bunga. What's the fruit? Ano po yung bunga? At first, your character, your life will be changed. Una, yung pagkatao mo, yung pag-uugali mo ay dapat magbago. Gradually, you follow the example of Jesus. Unti-unti mong susundin yung halimbawa ni Jesus. It's a fruit. Yan po yung bunga. Fruit of the Holy Spirit. Yan po yung bunga ng Espiritu Santo. Second fruit, you can bear fruit of evangelism. Yung ikalawang bunga, magbubunga ka ng bunga ng If Ebanghelismo. you don't abide in the fellowship, you cannot evangelize anybody. Kung hindi ka manatili sa fellowship, wala kang sino mang may evangelize. You don't have any power to evangelize. Wala kang anumang lakas para mag-evangelize. When you abide in the church, God just use you to save the lost soul. Kung mananatili ka sa church, gagamitin ka ng Diyos para magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Even you have a knowledge of the gospel, you cannot save anybody. Kahit na meron kang kaalaman tungkol sa Ebanghelyo, wala kang maliligtas sa sino man. God is the one who saved the lost soul, right? Diyos yung tanging nagliligtas sa ligaw na But kaluluwa. God uses the one who abide in church. Pero ginagamit ng Diyos yung mga nananatili sa church. That's why you have to abide in church Kaya nga kailangan nating manatili sa church to bear much fruit, right? upang magbunga ng marami. Your family evangelism depend on your Christian life.
Yung family evangelism mo ay nakadepende sa buhay Kristiyano mo. If you don't abide in the fellowship, will be saved in your family. Kung hindi ka manatili sa fellowship, walang sino man yung maliligtas sa pamilya mo. We can learn the characteristics of Christ and also can be changed. Malaman natin yung katangian ni Kristo at magbabago. Yeah. So, even though you are saved, you are not yet changed, right? Kahit na ligtas na kayo, pero wala pa rin pagbabago. You still follow many your physical desire, flesh desire. Sinusunod mo pa rin yung mga pagnanasa ng laman. Your character was not yet changed. Yung pagkatao mo ay hindi pa rin nagbabago. Tama ba? But when you abide in the fellowship, gradually you will be changed. Pero kung mananatili kayo sa fellowship, unti-unting magbabago yung inyong katangian. Before, you are hot temper, you every time get angry. Noon, mainitin yung ulo mo, lagi ka nalang galit. When you abide in the fellowship, gradually you can overcome. Kung mananatili ka sa fellowship, unti-unti mo itong mapagtatagumpayan. Yeah, it happen. Ito po ay mangyayari. Yeah. It's possible when you abide in the fellowship. At ito po ay posible kung mananatili ka sa fellowship. Some brother have a difficulty stopping cigarette. May mga brothers na hirap sa pagtigil sa paninigarilyo. Right? It's because it's a major addiction. Cigarette is addictive, right? Might have to stop, right? Dahil yung sigarilyo ay nakaka-addict talaga, kaya mahirap itigil. But after salvation, try to overcome, but mahirap. Pagkatapos ng kaligtasan, sinusubukan yung tigilin, But pero mahirap. when abide in the fellowship, as the time goes, God help him to overcome. Pero habang nanatili sa fellowship, tutulungan siya ng Diyos na ito ay mapagtagumpayan. You love the alcohol before, Dati ba, gustong-gusto niyo yung alak? might have to stop. Ang hirap tigilan? But if you abide in the fellowship, God help you to overcome. Pero kung manatili kayo sa fellowship, tutulungan kayo ng Diyos para malampasan. That's why we have to abide in the fellowship. Kaya kailangan nating manatili sa fellowship. Yeah. We think about the attitude for the fellowship. Mag-isipan natin yung mga pag-uugali pagdating sa fellowship. First, we should desire the fellowship. Una, kailangan nating naisin ng fellowship. Hebreo chapter 10, buksan mo ang Biblia. Hebreo chapter 10, verse 24 and 25. 24 and 25. Hebreo chapter 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Yeah, is that right? We have to more endeavor our gathering. Sinasabi po dito na dapat tayong higit na magsumikap sa ating As pagtitipon. Jesus is coming near, we have to more endeavor gathering. Dahil sa nalapit na yung pagdating ni Jesus, kailangan nating higit na magsumikap sa pagtitipon. Put your side, it's possible when you desire the fellowship. Pero sa panig mo, magiging posible lang ito kapag nagnais ka ng fellowship. Sometimes you can experience, today, I don't have a good feeling. Minsan, pwede mong maranasan, ngayong araw, hindi mabuti yung pakiramdam ko. Right? Sometimes you feel you don't have a good feeling, right? Minsan, nararamdaman nyo po yun na hindi maganda yung pakiramdam nyo. When you don't have a good feeling, you have a heart. I don't want to go to fellowship. Kung hindi maganda yung pakiramdam nyo, nagkakaroon kayo ng puso na hindi na lang dumalo sa fellowship. Right? Your flesh, right, doesn't want to go to fellowship. Yung laman nyo po, ayaw pumunta sa fellowship. Dahil pagod na, and not good feeling, many headache problem. Masakit yung ulo. Sometimes you experience, right? Minsan po, di ba, nararanasan nyo? But in that situation, you overcome your flesh and you attend the fellowship. Pero sa ganung pagkakataon, subukan yung pagtagumpayan ng inyong laman at dumalo sa fellowship. When you come to fellowship, right, your headache disappear. Kapag pumupunta kayo sa fellowship, yung sakit ng ulo nyo mawawala. Bago pagod na. But when you come to fellowship, malakas na. Bago yung fellowship, pagod na. Pero doon sa fellowship ay lumalakas. Tama?
because God strengthens you. Dahil pinapalakas ka ng Diyos. God gives the joy in your heart. Binibigyan ng Diyos yung kagalakan ng iyong puso. You can desire fellowship. Pwede mong naisin ng fellowship. You cannot experience this kind of fellowship in this world, right? Hindi mo maasahan yung ganitong uri ng fellowship sa sanlibutan. We learn, right? Because our Lord is with us of us in our fellowship, right? Gaya ng ating napag-aralan dahil yung Panginoon ay nasa gitna natin. That's why there is a real joy in our fellowship. Kaya mayroong tunay na kagalakan sa ating There is a fellowship. real peace in our fellowship. Mayroong tunay na kapayapaan sa ating So fellowship. where you experience this kind of a joy, peace, Saan mo nararanasan yung ganitong uri ng kagalakan at kapayapaan? it's possible in our fellowship, right? Ito po ay posible lamang sa ating fellowship. That's why when you experience this feeling, you desire fellowship. Kaya kung mararamdaman mo yung ganitong pakiramdam, nanaisin mo yung fellowship Yeah. This world cannot give, right? na hindi kayang ibigay ng mundong ito. There is a song, right? The hymnal book. This world cannot give this joy. Meron pong kanta sa ating hymnal book na hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito ang kagalakan. This world kasiyahan. cannot give this peace. Yung mundong ito hindi kayang ibigay yung kapayapaan. This world cannot give this love. Yung mundong ito ay hindi kayang ibigay ang pag-ibig. This world cannot give this hope, right? Yung mundong ito hindi kayang ibigay ang pag-asa. We have in our fellowship. Pero meron tayo nito sa ating fellowship. You experience. Mararanasan niyo po ito. That's why you try to attend all the fellowship. Kaya subukan niyong daluhan ang lahat ng fellowship. Right? We have many kind of fellowship. Marami po tayong uri ng fellowship. Yes. Every month we have a monthly cell group fellowship. Buwan-buwan po ay meron tayong cell group fellowship. You attend cell group fellowship. You know your cell group, right? Alam niyo po yung mga cell group niyo, di ba? You know your cell group leader. Kilala niyo po yung cell group leader niyo. Attend. Dumalo po kayo. If you are father's group fellowship. Kung kayo po ay mga katatayan, meron pong Yeah. father's If you are fellowship. mother's group fellowship. Sa mga nanay, may mother's If fellowship. you are youth group fellowship. At sa mga kabataan, mayroong youth fellowship. After Sunday sermon, we always have a fellowship also. Pagkatapos ng sermon tuwing linggo, meron din tayong fellowship. Attend. Dumalo po. Desire. Magnais. We have to put first priority in the fellowship. Kailangan muna nating unahin ang fellowship. Yeah. 국사모학 비블리아 마테오 chapter 6, 33. 마테오 chapter 3, 6, 33. Okay po, 6:33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yeah. So, if you don't put first priority in the fellowship, it's not easy you attend the fellowship. Kung hindi nyo po unahin yung fellowship, hindi madali sa inyo na dumalo sa fellowship. Because there are many hindrance. Dahil napakaraming hadlang. Because there are many excuses. Dahil maraming dahilan. Satan always hinder you. Lagi kang hinahadlangan ni Satanas. Today you are busy. Ngayong araw, abala ka. Next time you go. Sa sunod ka na lang pumunta. Today you looks tired. Next time you go. Ngayong araw, mukhang pagod ka na, kaya sa sunod ka na lang pumunta. Satan always tempt you. Lagi kang tutuksohin ni Satanas. That's why you put first priority in the fellowship. Kaya lagi mo i-priority yung fellowship. Whatever situation you are, I will go to fellowship first. Ano mang sitwasyon yung meron ka, pupunta ka muna sa fellowship. Sometimes some Christian give excuse. Minsan may mga Kristiyanong nagdadahilan. I cannot go to church on Sunday Di ako makakapunta sa church sa linggo. because I'm busy on Sunday. Dahil abala ako pag linggo. I have many housework. Marami akong gawaing bahay. I have many clothes to washing. Marami akong labahin. Because they can have many maraming trabaho. Nagkakaroon sila ng maraming gawain. Who doesn't have any trabaho? Sino po yung walang trabaho? Right? Everybody has a maraming trabaho. Lahat po ay maraming trabaho. But the important thing, what's the priority? Pero yung mahalagang bagay, kung ano yung priority. Right? We put first priority in the church. Dapat yung priority ay church. We have to put first priority in church fellowship. Dapat na maging priority natin yung church at fellowship. Then you come to fellowship first, and remaining
time, you can do your work. Pumunta ka muna sa fellowship at sa mga natitirang oras, gawin mo yung gawain mo. Then God will help you. Pagkatapos tutulungan ka ng God will Diyos, strengthen you malalakasin ka ng Diyos to do your work. para magawa yung mga gawain mo. Promise, right? Promise. God promise. Nangako po yung Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. What's the promise? Ano po yung pangako? All these things shall be added to you. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. All these things can be the physical and spiritual thing, all things. Ang Right? lahat ng mga bagay na ito, maaring physical at spiritual, lahat ng mga bagay. Anyway, fellowship is like the big grace, big table of grace by arranged by God. Lalong higit, yung fellowship po ay isang malaking mesa ng biyayang inayos ng Diyos. Malaking table. Malaking lamesa po. Let's suppose malaking table may maraming masarap pagkain. Pagpalagay natin na yung malaking lamesa, merong maraming masarap na pagkain. Masarap pagkain. Gusto? Gusto? Right? It's free. Anybody can eat. Ito po ay libre, kahit sino ay pwedeng kumain. What's your choice? Will you go there or will not go there? Ano pong pipiliin nyo? Pupunta ba kayo o hindi? It's free. Anybody. Open. Ito po ay libre para sa lahat. Because of washing clothes, I cannot go. Dahil sa mga labahin ko, hindi ako makakapunta. Maybe. You go first eat and you return you wash it, right? Marahil pupunta ka muna para kumain, tapos babalik para sa labahin. Tama ba? Free. Masarap pagkain. Table. Big table. Fellowship. Our fellowship. Ito po yung ating fellowship. Our Lord prepare table. Yung ating Panginoon ang naghanda ng lamesa. Here, there are all the grace, all kind of grace, God's grace here. Nandito po yung lahat ng uri ng biyaya ng Diyos. Masarap biyaya. Tama? Meron masarap biyaya. Free, anybody. Ito po ay libre para sa lahat. But only the one who come the fellowship get this grace. Pero yung tao na pupunta lamang doon sa fellowship, yung makakakuha ng biyaya. If you don't come, it's your loss. Kung hindi ka pupunta, kawalan to sa iyo. Tama ba? Don't lose this great chance. Kaya huwag niyo pong sayangin yung ganito kalaking Our pagkakataon. fellowship is a great chance. Yung fellowship natin ay malaking pagkakataon. Okay po? Yeah. So our fellowship should be the fellowship for the gospel. At huli po, yung ating fellowship ay dapat fellowship para sa ebanghelyo. Yeah. Of course, we have to have a good fellowship with each other. Siyempre, kailangan nating magkaroon ng mabuting fellowship sa isa't But isa. even though we have always a good fellowship, but nobody get the salvation through our fellowship. Pero kahit na nagkakaroon tayo ng fellowship, pero walang sino mang naliligtas sa pamamagitan ng fellowship natin. What's profit? Kung ganyan, anong pakinabang? Nobody get the salvation. Walang sino mang naliligtas. Why we have a gathering? Bakit meron tayong pagtitipon? The purpose to preach the gospel. Yung layunin ay upang ipangaral ng ebanghelyo. We can help together, cooperate together, right? Makipagtulungan tayo sa isa't isa. That's why when we come to fellowship, right, we have a testimony for the gospel. Kaya kapag dumadalo tayo sa mga fellowship, meron tayong patotoo. That's why it's a good testimony. You testify for the evangelism. Kaya mabuting patotoo po kung magpapatotoo kayo tungkol sa ebanghelyo. This week, I tried to evangelize my family. Ngayong linggo, sinubukan kong evangelize yung pamilya ko. But Myra, very stubborn. Matitigas yung kanilang They don't puso. want to listen. Ayaw nilang makinig. Myra, you confess to brothers and sisters your difficulty. Ipinahayag mo sa mga brothers at sisters yung mga kahirapan That's mo. why please pray for my family. Pakiusap, ipanalangin niyo yung pamilya ko. And please pray for me not to be discouraged. At pakiusap, ipanalangin niyo ako na hindi manlupaypay. You have testimony. Magkaroon kayo ng patotoo. Yeah. We have to focus on the gospel. Kailangan niyo magtuon sa ebanghelyo. And if you have a success in the evangelism, At kung kayo nagtagumpay sa evangelism, I have prayed for a long time for my family. nanalangin ako ng matagal para sa pamilya ko. But this time, God really worked. Pero sa pagkakataong ito, talagang kumilos ang Diyos. God opened the stubborn heart. Binuksan ng Diyos yung matitigas na Because puso. my husband very stubborn, but
God allowed the difficult situation. Dahil kahit yung matigas yung puso ng asawa ko, pinaintulot ng Diyos. That's why his heart become humble. Kaya naging mapagpakumbaba yung kanyang This puso. time I invite to the Bible seminar. Sa pagkakataong ito, naimbitahan ko siya sa Bible God seminar. worked, the gospel entered to his heart. Umilis yung Diyos at pumasok yung ebanghelyo sa kanyang puso. He got saved. Siya ay naligtas. Masaya ako. Right? Testimony, right? Ito po yung Then patotoo. other brothers and sisters have a strength. Kung ganyan yung mga brothers at sisters, magkakaroon ng kalakasan. My husband also stubborn, Yung asawa ko ay matigas but din. I can have hope. Pero mayroon na akong pag-asa. Someday God can change his heart. Balang araw, babaguhin ng Diyos yung kanyang puso. Right? Or we have a strength, right? Lahat po tayo magkakaroon ng kalakasan. Focus on the gospel. Kaya magtuon sa The ebanghelyo. way testimony in the fellowship, have a testimony about your Christian life, relate with the God. Magkaroon ka ng patotoo sa iyong pamumuhay Kristiyano patungkol sa Diyos. Testimony is not just mentioning your just a personal life. Yung pagpapatotoo po ay hindi yung pagbanggit ng personal mong buhay. Some Christian have a testimony like this. May mga Kristiyano na nagkakaroon ng ganitong patotoo. I slept late night. Natulog ako ng gabing-gabi na. In the morning, I get up, Gumising ako ng umaga. and then I have a breakfast. Nag-almusal ako. I go to work, Pumunta ako sa trabaho. and then I return to house. Bumalik ako ng bahay. I sleep. Natulog ako. Is it testimony? Patotoo ba yun? It's just describing your physical life, right? Kinuwento mo lang yung physical mong buhay. In your testimony, no, walang Diyos, walang Panginoon. Doon sa totoo mo, sa patotoo mo, walang Diyos. But this testimony, Pero yung ganitong patotoo, last night I was very tired. nung isang gabi ako ay talagang pagod. But tomorrow there is a very important thing. Pero kinabukasan, merong That's why mahalagang bagay. before sleep I pray to God. Kaya bago ako matulog na nalangin ako sa God, Diyos. please help me, give a strength to me tomorrow. Diyos, pakiusap, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng kalakasan. That's why in the morning, God restore me, God strengthen me. Kaya kinabukasan, pinanauli ako ng Diyos, That's pinalakas why ako ng Diyos. I feel no tired. Kaya hindi ko naramdam yung That's why I pagod. can do work very well. Kaya nagawa ko yung trabaho ko ng maayos. That's why I could finish my work early. Kaya nagawa kong matapos yung trabaho ko ng I maaga. pray to go to attend the Bible seminar in the evening. Nanalangin ako na makadalo sa Bible seminar ng gabi. God helped me to finish early. Tinulungan ako ng Diyos na maagang That's matapos. why I could attend the Bible seminar. Kaya nagawa kong maka-attend sa Bible seminar. That's why I'm very thankful. Kaya nagpapasalamat ako. Magkaiba? Tama? Relate with God. Your life, Christian life, relate with God. Yung pamumuhay Kristiyano mo ay dapat nakarelate sa Diyos. So try to have an edifying testimony. Kaya kailangan magkaroon ka ng patotoong nakakapagpatibay. It means give a grace to the brethren, your testimony. Sabihin, dapat mapagbiyaya yung patotoo mo. And don't tell the fault or mistake of other Christian. At huwag mong bagitin yung pagkakamali ng ibang Kristiyano. Don't mention, it's a better, don't mention the concrete brothers and sister name in your testimony. Huwag niyong banggitin yung pangalan ng mga kapatiran sa iyong patotoo. One brother, he make trouble me. May brother na lagi na lang akong ginugulo. He always don't keep the promise. Hindi niya pinapanatili yung pangako niya. It's not good testimony. Hindi po yun mabuting patotoo. Don't mention mistake or sin of other brethren. Huwag niyo pong banggitin yung pagkakamali o kasalanan ng ibang kapatid. And don't try to teach other Christian. At huwag mo subukang turuan yung ibang Kristiyano. Because testimony is not teaching. Dahil yung patotoo ay hindi pagtuturo. I'm a pastor. As a pastor, I'm a teacher. The Bible. I'm a teacher in the church. Bilang pastor po, ako po yung guro sa church. That's why the sermon is like a teaching. Kaya yung sermon po ay gaya ng pagtuturo. But you are not the position. You are not a teacher, right? In church, right? Pero wala po kayong sa posisyon bilang teacher sa Just to church. share your Christian life. Ibahagi mo lang yung buhay Kristiyano mo. Just when you share your Christian life, they learn the lesson through you. Kapag binahagi mo yung buhay Kristiyano mo, matututo sila ng aral sa pamagitan mo. Even though you don't teach it. Kahit na hindi mo ituro. Naintindihan niyo po? Summarize your testimony not to be the boring testimony. Ibuod mo yung patotoo
yung patotoo mo upang hindi maging boring na patotoo. So it's better before testimony you simply summarize your testimony. Kaya bago magpatotoo, subukan mong ibuod ng simple lang yung patotoo mo. And listen well other person's testimony also. At makinig ng mabuti sa patotoo ng ibang tao. You listen carefully. Makinig pong mabuti. It's a good attitude. Ito po ay mabuting And try pag-uugali. to learn the lesson from other testimony. At subukang matuto ng aral mula sa ibang God testimony. will give the lesson to you. Magbibigay ang Diyos ng aral sa iyo. Okay po? So you practice the fellowship in your Christian life. Kaya subukan niyo po, sanayin yung fellowship sa inyong buhay Kristiyano. Okay po? Yeah. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang Thank you pagkawasak. for guiding us to abide in the church until now. Salamat po sa paggabay sa aming manatili sa church magpahanggang ngayon. Please hold us on to abide in the church until our Lord comes again. Pakiusap ang hawakan mo po kaming matatag hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoon. Especially, please help and guide us to continue this new beginner Bible study until the end. Nahigit pakiusap at mabayan at gabayan niyo po kami hanggang sa matapos ang inyong beginner Bible study na And ito. please allow all your grace to all attendants. At ipaintulot mo po ang lahat mong biyaya sa lahat ng dumalo. We only rely on your mercy and gracious. Kami po yung umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.